Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo nagkatawang tao sa sinampupunan ni Maria, ang pag-ibig ng Diyos, ang Amang nagbalak ng ating kaligtasan at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santong lumukob kay Maria ay sumainyong lahat. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid at lalong-lalo na binabati ko ang mga kapatid nating sumusubaybay ngayon sa online streaming. Nasa pang-limang araw na po tayo, pang-limang gabi ng ating simbang gabi. At ngayon inanyayahan tayo na talagang maghanda na dahil parating na, malapit na isilang ang ating Panginoon. Ngayon po ay linggo, pang-apat na linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya po ay nararapat na sisindihan na natin ang pang-apat na kandila ng ating Advent wreath sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sa banal na misa na ito, ipagdasal natin ang mga intensyones. Pasasalamat sa lahat ng biyaya at paggabay kay Alberto, Elena, Elesia at James Kilayko at ng angkan ng mga Kilayko at Rodrigo, para rin sa kaluluwa ni Dindo de Ocampo para sa paggunita ng kanyang araw kung kailan siya pumanaw, para sa kaluluwa rin ni Antonio Alce. Ngayon mga kapatid, sisimulan na rin natin ang ating novena para sa pagsalubong natin sa Batang Jesus. Brothers and sisters, the birth of Christ is the greatest proof of the love of God for us. Jesus becomes man so that we may become children of God. His goodness requires to reciprocate complete trust in Him. Let us now light the fifth candle. This indicates vigilance in waiting. And let us all pray. A light is about to shine for us on earth. Soon Jesus will come among us. Be aware the spouse will not delay. If you are ready, He will open to you.
joyfully sing glory to the Lord. The Redeemer will be born for us. For the preparation, we will bring to the cradle of Jesus a swaddling cloth. And let us pray. You weep upon seeing my ungratefulness. After such a great love, you are loved so little. O beloved of my heart, if at one time it was thus, now only do I crave. My dear one, cry no longer, for I love you, I love you. O Immaculate Virgin Mary, O Venerable Saint Joseph, we beg you help in preparing all the items needed for the coming birth of the Word incarnate in the manger of Bethlehem. We plan to prepare the swaddling clothes made of purest linen, finely prepared and woven to tighten gently the loving God born as a child. The swaddling clothes will be prepared by patience in all encounters, meditation on the scourging of our Lord Jesus Christ, and the recitation of the Salve Regina for the suffering. We can do all this during this day. For our protector saint during this day, protector saints, we have the Holy Three Kings. We pray to them. The Holy Three Kings, pray for us. And for our invocation, we pray, O child Jesus, you are my God, my Lord, my King. Together, O Jesus, you are my God, my Lord, my King. Binalak ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pagkatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Humingi tayo sa Panginoon ng tawad para sa ating kawalan ng pagtalima sa kanyang ninanais. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginagambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasagot." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pinagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. At doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang paggambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang inyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y lagi kong sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tugon. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David nung hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tugon. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Tugon. Pag-ibig mo walang maliw ay
ay lagi kong sasampitin. Ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan, isang hiwaga na nilihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri, magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap na ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ay iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon.
mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Na magsiupo kayong lahat. Ulitin ko, binabati ko yung mga sumasubaybay sa atin ngayon, live online, streaming. At napag-alaman ko na hindi lang pala sa bansang Polonia ang mga dumadalo sa ating banal na misa, kundi maging sa ibang bansa rin. Na kung saan man kayo, lupalop ng daigdig, magandang gabi sa inyo, magandang umaga, o di kaya magandang tanghali. May isang buntis. Na may kambal siya nasa sinampupunan. At kakamatay lang ng kanyang asawa. Kaya, sa kanyang pagpapanganak, talaga siya nahihirapan. At alam niyo ba mga kapatid, may kambal siya. Ngunit, hindi niya ho ito nakita dahil sa hirap ng kanyang pagpapanganak, siya ay nakomatose. Nagdaan ng isang taon, nag-isip ang ina. Nung pagkagising niya, agad-agad tinawag niya ang nurse ng aking mga anak. At sabi niya, okay naman po, magpagnawan po sila. Isang taon akong nawala. Ano mga pangalan ng mga anak ko? Sino nagbigay na kanila ng mga pangalan? Sabi ng nurse, ay, nandito po yung kapatid niyo na lalaki. Siya pong nagbigay. Sabi ng nurse, patay na. Naloko yung kapatid ko na yun. Ano kaya pinapangalan sa aking mga anak? Sabi naman ng nurse, oh, yung babae po, Denise. Akala ko naman kinakabahan ako. Akala ko maloko talaga yung kapatid ko na yun. Yung lalaki, anong pangalan? The nephew. Mahalaga po ang pangalan, mga kapatid. Mahalaga. Kaya bigyan po natin ito ng kahalagahan. Nakikita naman po natin na sa simula't simula pa lang, binibigyan na ng mga tao ng pangalan ng may mga kahulugan. Nadinig natin ang pangalang Adan. Anong ibig sabihin ng Adan? Hango po ito sa kahulugan na lupa. At kaya man po, doon siya nilikha ng Panginoon galing sa lupa. Ang tinutukoy nito kung ano ang kwento ng tao na yon. Kadalasan, mabibigyan ng tao ng pangalan ukol sa kanya. Tandaan natin, gumaling si Zacarias sa pagkakapipi dahil sa pagtanggap niya sa pangalan ni Juan Bautista, na isang pangalan na wala naman kaugnayan sa kanilang mga angkan dahil sa kanilang mga ninuno pa, wala namang may pangalan na Juan. Dahil ganoon na po ang kanilang kultura na kailangan ang pangalan ng mga bata ay manggagaling sa kapangalan ng kanilang mga ninuno. Ngunit mga kapatid, Juan, may ibig sabihin yun, hindi lang yun Juan, as in isa, di ba? Ang ibig sabihin ng Juan ay Diyos ay mabuti. At tama-tama rin naman ang kabutihan ng Panginoon dahil binigyan pa sila ng anak, si Zacarias at si Elizabeth, na kahit na ay sila ay matatanda na. Sa banal na ebanghelyo, ating naririnig na may nakahanda na ang pangalan ng manunubos, Jesus. Ibig sabihin, may ibig sabihin ng Jesus, hindi lang Jesus as in Jesus or what, may ibig sabihin po yun. Ibig sabihin nun ay Diyos na liligtas. At ganun nga naman ang kanyang naging misyon sa buhay, di ba? Siya ay nagligtas sa ating lahat. Sa simula pa lang ay nakalaan na ang buhay ng batang si Jesus upang iligtas ang sanlibutan. Para sa isang bayan na inaantay ang pagdating ng Mesiyas, isa itong kapanapanabig na balita. Dahil nung panahon na yun, hindi pa tayo doon na buhay, ngunit palagi nilang naririnig, darating ang Mesiyas, siyang magliligtas sa atin. So lahat ng mga tao nag-aantay ng kadami-daming taon
sa araw na yun na isisilang ang magliligtas sa kanila. Kaya sabik na sabik ang lahat. Ang matagal na nilang hinaantay ay dumating na. Alam niyo yung feeling na ilang taon kang nag-aantay, yung nagbubuntis ka, di ba? Naantay mo kung like ilang buwan na manganganak ka, o di kaya may inaantay ka na tao na matagal nang lumayo at babalik. Di ba na-excite tayo? Masaya. Para sa mahal na ina na sa kanyang murang edad, ay sasabak na siya agad sa isang panibagong at pambihirang pagdadalang tao. Nakakatakot ito. Di ba parang ngayon kinakatakutan na ang pagbubuntis, no? Alam niyo naman yung lahat. Mga tao ngayon ayaw nang mabuntis. Gusto na ng marami na magpalaglag. Yan, malinaw pa yan sa may koma. Pero ang mahal na ina ay sa pamamagitan ng Espiritong Banal, siya ay nagdadalang tao. Naglalaglag ang mga tao ngayon ng bata, maski na meron silang ama. Ngunit ang mahal na Birhen, lalang sa Espiritu Santo. Ngunit di ba ano ginawa ni Maria? Pinalaglag ba niya? Dahil she has all the reason na ipalaglag niya. Kasi nakakahiya yun, di ba? Nabuntis ka, na wala ka namang asawa. So dapat tatanggalin. Ngunit iba ang ginawa ng ating mahal na Birhen. Tinanggap niya. Sabi niya, oo, maganap nawa sa akin ang pinagkaloob ng Diyos. Ganyan kahalaga ang bawat isa sa atin. Sa sinampupunan pa lang, ay mayroon na nakalaan na misyon ang bawat isa sa atin. Biruin niyo, kung nilaglag pa ni Maria ang kanyang anak, hindi sana natin makamtan ngayon ang kaligtasan. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Katumbas ng ating mga pangalan na ngayon nakasulat na sa aklat ng buhay. Naway mamuhay tayo na naayon sa kagandahan ng ating mga pangalan. Albert, anong ibig sabihin nun? Marangal, matalino. Elena, maliwanag. Purifikasyon. Anong ibig sabihin ng purifikasyon? Kadalisayan. Akala niyo si Kuya Fred, wala rin ibig sabihin nun. Meron. Mapayapa. Kaya ang Manfred, tao ng kapayapaan. Cherubim. Guardian of Paradise. Ganda, di ba? Jenny, makatarungan. Aurorita, no. Bukang liwayway. Ang ganda. Huwag ko na itanong ang meaning ng pangalan ko. Mahabang kwento yan. Mga kapatid, ang ganda-ganda ng ating pangalan. Ngunit madali lang natin itong nilalampastangan sa pamamagitan na rin sa ating mga gawain. Lalong-lalo pa ngayon, na mismong pangalan ng ating manunubos ay nilalait lamang. Ang Panginoon na ninanais na gawin ni Haring David ng tahanan ay sa ordinaryong tao'y nilalagpastangan. Tulad na lang ng isang sanggol na pinangalanan siya, hindi ko alam kung anong nangyari sa mga magulang, dahil nga extraordinary ang kanyang pagbubuntis at panganganak, ay pangalan naman ng anak ay Pambihira. No? May alam ba kayong pangalan ng Pambihira? Yun ang pinangalan niya sa bata. At ang bata ay lumaki na naghihirap. Habang nag-aaral, palagi siyang binubuli dahil sa kanyang pangalan. Pinagkatuan siya hanggang lumaki pa siya. At lagi siyang pinagtatawanan. Dahil sa tindi ng kanyang hiya, ang ninanais niya lang
na magiging anonymous. Kaya sinabi niya, kung mamamatay ako, tandaan itong huling habilin ko. Huwag niyong lagyan ng pangalan ang aking libingan dahil nakakahiya ang pangalan ko. Akala niya tuloy na nakakatakas siya. Dahil sa bawat nang namatay siya, sa bawat tao na dumaan sa kanyang libingan ay nagsasabing, pambihira naman tong libingan na to, walang pangalan. Hindi pa rin siya nakaligtas. Kilala pa rin siya. Lagi nating tinatakasan ang kahalagahan ng misyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Tayo pang nailigtas ng Panginoong Hesus, tayo pa ngayon ang suhail. Tayo pa ngayon ang hindi marunong ipaglaban ng ating Panginoon. Ang pangalan niya ay higit pa sa lahat ng pangalan. Yan lang ang pangalan na pwede mong gamitin pang exorcism. Hindi ka pwedeng mag-exercise sa pangalan ni James. Ito yung umalis ka sa katawan ng tao na yan. No. Ang magagamit mo lang na pangalan ay ang pangalan ni Jesus. Huwag nating gamitin sa walang kabuluhang bagay ang pangalan ng ating manunubos. Napakaganda na dito sa Polonia, mga kapatid. Dahil lately ko lang na-discover na hindi pala pwedeng gamitin ang pangalan na Jesus sa kung anuman na pulako dito sa Polonia. Hindi yan kasama sa kanilang baptismal name na pipiliin. Kaya walang pangalan dito sa Polonia na Jesus or Yesu, wala. Kaya sila ay namamangha pag nakakasalubong sila na ang tao'y pangalan Jesus. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Espanya o di kaya sa Pilipinas na may maraming pangalang Jesus. Kahit sila po, nahihirapan silang magbanggit ng pangalan dahil yan ay pangalan lamang na nakalaan lamang sa ating manunubos. Magandang kultura din po no? Ang Pilipinas kasi ang mga Pilipino, maski ano-ano lang pangalan ang mga kinukuha na wala naman, hindi naman nakikita sa Biblia, wala namang sakto na ganun ang pangalan. Kaya saan mo sila maihahambing? Saan mo sila masasabi na, sundan mo yan ha? Ano bang pangalan? Anong pangalan ng tatay mo? Manny, no? Pangalan mo, Trixie, no? Anong pangalan mo? Matrix. Parang ganun, pinagdudugtong-dugtong na wala ng kabuluhan. Kaya tuloy yung mga bata, hindi nila maihambing ang kanilang buhay sa isang banal o isang tao na may marangal na buhay. Ating mga kapatid, ingatan natin ang kanilang mga pangalan upang hindi tayo maninirang puri. Yan, importante po yan, mga kapatid. Ngayong Pasko, tanggapin natin si Jesus sa ating mga puso dahil siya lang ang ating kaligtasan. Kung marunong tayong magbigay galang at magpuri sa Kanya, gawin din sana natin ito sa ating mga kapatid.